Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Hello, shoutout everyone! Ayan, welcome to Francis Vlog. Ang menu po natin ngayon is lumpiang toge. Ayan, kailangan po natin pakuluan din muna ang isa sa ingredient natin ng sa lumpiang toge, which is the ground pork. Para mabilis na lang siyang gisahin kasi kinigisa ko din muna siya bago ko balutin yung lumpiang toge. Ayan, pinapakuluan na po natin para lumambot kasi frozen po siya kanina eh. So, kailangan medyo matagal ng kaunti yung pagpapakulo sa kanya. Ayan. Lumambot na po ang ating ground pork. Malapit na siya maluto. Pagluto na po, syempre, kailangan natin siyang iset aside para sa pagluluto naman ng ating gulay. Walang iba kundi yung toge. Ayan. Kailangan din po muna natin gawin yung isa sa mga process sa pagluluto ng lumpiang toge. Paghihiwa-hiwalay ng pambalot, lumpia wrapper. Ayan. Tapos natin ihiwalay ano po ang ating mga ingredients. Ayan, bawang, sibuyas, paminta. Ayan, lumpia wrapper, yung ating gulay, yung ground pork, patis or toyo. Ayan. Hindi na ako naggagamit ng magic syrup or whatever. Sugar, ayan. Tsaka asin. Ayan, mag-isa na po tayo ng ating gulay para sa lumpia toge. Siyempre nakikita nyo, inuuna ko po kasi yung sibuyas bago yung bawang kasi mas mabilis maluto yung bawang kasi sa sibuyas. Ayan, halo-halo. Haluin lang natin na haluin hanggang golden brown yung ating sibuyas at bawang. Tsaka natin idagdag o i-add yung ating ground pork na luto na po. Pinapakuluan ko muna po kasi yung ground pork para mabilis lang siyang igisa. Ayan, after po ng ground pork, pwede natin siya lagyan ng paminta or kung ano pa po ang gusto natin ilagay. Muna ko po muna yung medyo matigas na gulay kasi yung toge mabilis lang siyang lutuin eh. Ayan po yung hindi ko po alam anong tawag sa inyo. May naka-ready na pong nabibilihan sa palengke. Nakaganyan na siya. Pero kung gusto nyo mas marami or kung ano yung gusto nyo ilagay na gulay, pwede nyo naman gawin. Pwede na kayong bumili ng ganyan. Carrots, Baguio pechay, ewan ko ano pa yun. Chinese pechay. Pwede po, anong gusto nyo idagdag. Ayan, ilagay nyo din po natin yung toge mismo kasi mabilis lang siya. Gigisahin lang natin yung gulay bago natin balutin sa lumpia wrapper. Okay? Kailangan natin ihalo. Ayan, para mapantay na maluto siya lahat. Pero okay lang, mas okay din na parang ano lang siya, ang tawag doon, half cook. Ayan, ayun yung tawag doon. Isip pa tayo, kahit wala naman tayo isip. Ayan, halu-haluin lang natin para mapantay na luto na po sila lahat. Dagdag na natin kung ano mga idadagdag natin, yung sugar, paminta, ganyan. Kasi hindi ako naglalagay na ng bitchen or kaya magic syrup or ginisa mix. Ayan, hindi po ako naglalagay nun para mas healthy nga, diba? Okay, after natin itong maluto, syempre pwede din dyan din or pwede natin iset aside para o ilagay sa malaking tupperware or tupperware ganun para sa pagbabalot ng ating lumpia toge. Ayan, luto na po ito at ayan po ang pagbabalot namin
bahay kubo tayo. Dito tayo sa bahay kubo magluto. Para mas presko. Ayan po ang ating lumpiang toge. Nabalot na po siya. Ang mga bite size lang. Hindi para isang subo lang siya. Diba? Dinidip fry ko siya. Ayan, wala kaming ibang pagluluto of pot or dapat po kasi sa malalim siyang kaserola or whatever. Or kaldero. Kayo pong bahala. Ako ayan, rice cooker. Yung niya. Dapat deep fry siya kasi para luto siya lahat. Hindi natin kailangan baliktarin. Halo-haluin lang natin para magpantay yung kanyang pagkakaluto. Mas okay kasi na deep fry siya. Pero actually ang niluluto lang natin dito is yung lumpia wrapper kasi yung loob niya is luto na. Kaya mabilis lang siya maluto talaga. Ayan, kung may mga luto na siya, golden brown, ayan, kailangan natin tanggalin at baka matutong. Papangit ang lasa, magiging mapait. Magsalang ulit tayo. Ayan, may tutong na, diba? Tapos na, magsalang ulit tayo ng panibagong lumpiang toge. Yummy, yummy, yummy. Second batch na to. Siyempre, pag may mga luto na, kailangan natin tanggalin para maglagay tayo na ulit ng panibago. Pagkaluto, lagay natin siya sa strainer para masala yung mantika. Diba? Kasi nga, hindi din ganun ka-healthy yung mantika. Para na lang kung olive oil ang gagamitin mo. Pero hindi tayo yamanin. Dun lang tayo sa regular oil. Anuhin lang natin, salain lang natin yung mantika niya para wag magstay dun sa lumpiang toge, diba? O yan, diba? Yummy! Sarap! Ayan po ang ang ilalagay ko sa sausawan, suka, tsaka yung paminta, asin, ayan. Medyo matamis-tamis yung yung suka kasi sugar cane siya, or ayan. Bawang, sibuyas, sili, paminta, tsaka yung ating suka. Hindi dapat mawala ang sili sa ating sausawan kasi isa yan sa nagpapasarap sa buhay mo. Alam mo yung dapat may kaunting anghang din sa buhay mo. Diba? Diba? Napakasarap. Parang ako lang eh. Joke. O diba? Napakasarap. Bukasan ng inyong mga kamay at tayo ay magkamayan na. Kain na po. Ayan. Thank you. Bye.